Ikadalawa ng Abril 1979, isa na namang malamig na araw ng tansibol sa Sverdlovsk, isang lungsod na nakatago sa silangang bahagi ng kabundukang Ural, malalim sa teritoryo ng Unyong Sobyet. Umugong ang malamig na hanging hilaga. Karaniwan, ang mga hanging tagsibol sa kabundukang Ural ay may dalang ulan at nyebe. Gayunpaman, imbes na madidilim na ulap, may kakaibang ulap na nakalutang sa hangin na walang dalang ulan o nyebe. Isa itong dinakikitang ulap ng mga spora ng Bacillus anthracis, isang mapanganib na bakterya na nagdudulot ng isa sa mga pinakadelikadong sakit, ang anthrax. Karaniwan, hindi basta lumulutang sa kalsada ang anthrax spora dahil likas itong nasa lupa. Matatagpuan ito sa agrikultural na lugar pero bihira sa urban na lugar. Kaya paano nagkaroon ng isang buong ulap ng anthrax bakterya sa mga kalsada ng Sverdlovsk? Ang sagot ay nasa loob mismo ng lungsod dahil ang Sverdlovsk ay hindi isang ordinaryong lungsod. Noong taong 1979, ang kasalukuyang Yekaterinburg ay tinatawag na Sverdlovsk. Sa 1,200,000 residente, ito ang pinakamalaking lungsod at sentrong administratibo at industrial ng distrito ng Sverdlovsk. Espesyal ang katayuan ng Sverdlovsk sa Unyong Sobyet dahil ipinagbawal dito ang mga dayuhan. Bukod pa rito, may ilang bahagi ng lungsod na bawal pasukin kahit para sa mga mamamayang Sobyet kung wala silang espesyal na pahintulot. Ang ganitong antas ng lihim ay dahil 87% ng industriya ng lungsod ay may kaugnayan sa militar. Ang mga pabrika sa Sverdlovsk ay gumagawa ng iba't ibang sandata, mula maliit na armas hanggang mga balistikong misil. Noong Cold War, lubos na itinago ng mga Sobyet ang kanilang programa sa paggawa ng sandata. Hindi pinapayagan ang mga taga-kanluran na kahit sumilip man lang sa mga pabrika ng armas, lalo na ang makapasok sa loob ng mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit ang Sverdlovsk ay isang bahagyang saradong bayan. Maraming mahalaga at lihim na pasilidad, kaya hindi basta makapasok ang kahit sino. Isa sa mga pasilidad na yon ay ang Microbiology and Virology Institute sa loob ng base militar na kilala bilang Compound 19. Ang institusyon nasa gitna ng 200 ektaryang base ay sinisiguro ng mga armadong checkpoint at tinik na bakod. Itinatag noong 1947 at 47 isa ito sa dalawang pangunahing pasilidad ng paggawa ng bilohikal na sandata sa Unyong Sobyet. Abala ang mga siyentipiko sa mga underground na pasilidad sa paggawa ng iba't ibang lason at bakterya para sa biyolohikal na sandata gaya ng mga spore ng anthrax. Bukod sa pagiging pasilidad ng paggawa ng sandata, may isa pang dahilan kung bakit itinago ng mga Sobyet ang tunay na layunin ng Compound 19. Noong 1972, nilagdaan ng Unyong Sobyet ang Biological and Toxin Weapons Convention na nagbabawal sa paggawa at pag-iimbak ng biyolohikal na sandatang pang-opensiba. Malinaw na noong 1979, nilalabag ng mga Sobyet ang kasunduang iyon. Ang katotohanan ito ay dapat itago sa buong mundo. Ang pangkalahatang publiko, kabilang na ang mga mamamayan ng USSR, ay walang kaalaman tungkol sa pag-iral ng compound. Ngunit ang CIA ay alam ito. May hinala ang intelihensya ng Amerika na may pasilidad sa paggawa ng biyolohikal na sandata sa lugar dahil sa mga kakaibang lagusan sa lupa ng sistemang tambucho na nakita sa satellite imagery. Dito sa mga bentilasyong ito, nagsimula ang kwento. Ang mga lagusan sa lupa ay bahagi ng exhaust system na konektado sa mga kagamitan pampagpatuyo at panggiling. May espesyal na filter ito sa loob para pigilan ang paglabas ng pathogen mula laboratorio papunta sa labas. Tuwing Biyernes pagkatapos ng trabaho, iniinspeksyon ng maintenance crew ang pasilidad at pinapalitan ang filter ng bago. Noong Biyernes, ika-30 ng Marso, 1979, tinanggal ng timang filter, ngunit nakalimutan nila itong palitan. Isa itong nakamamatay na pagkakamali. Lumipas ang weekend at noong Lunes, ika-2 ng Abril, 1979, muling nagsimula ang produksyon. Dahil walang nakakabit na filter, malayong nakalabas ang mga pathogen ng anthrax at 10 kilo ang nailabas mula sa pasilidad ng produksyon bago napansin ng mga tauhan ang pagkawala ng filter. Tumakas ang ulap ng nakamamatay na spore mula sa Compound 19 at tangay ng hangin dumapo sa kahabaan ng 50 kilometrong perimetro sa timog ng pasilidad. Ang apektadong lugar ay ang kalapit na military compound 32 isang planta ng ceramic pipe, katabing residential area at ilang baryo sa timog labas ng lungsod. Bukod sa pagiging nakamamatay, ang ulap ng anthrax spores ay hindi nakikita kaya walang nakakaalam na may aksidente.
Walang nakakaalam na ang kamatayan ay nakaamba sa hangin. Noong gabi ng Abril 2, nagsimulang tumanggap ng mga tawag mula sa mga pasyente ang mga emergency room ng mga sibilyang ospital na may bilang na 20 at 24 na nagrereklamo ng sakit ng ulo, ubo, bahagyang lagnat at sintomas ng trangkaso. Pagkalipas ng 2 araw, may mga mamamayan na dinala sa ospital na may matinding sintomas gaya ng mataas na lagnat, hirap huminga at pagsusuka. Noong una, inisip ng mga doktor na pulmonya ang sakit ng mga pasyente. Ngunit nang dumami ang ulat bawat araw, napag-isipan nilang maaring may epidemya ng di pa kilalang nakahahawang sakit. Walang nag-isip na anthrax yun dahil walang alam na may pasilidad ng paggawa ng biological na armas sa lungsod. Huling naitala ang kaso ng sakit ilang taon nang nakalipas. Marami sa medical na staff ng 2 ospital ay hindi pamilyar sa sintomas ng inhalation anthrax kaya naguluhan sila nang magsimulang mamatay ang mga pasyente dahil sa pagkasakal, madugong lalamunan at maiitim na sugat sa balat. Ginamot nila ang mga pasyente gamit lang antibiotics at steroids pero walang epekto. Dumarami ang bilang ng mga namamatay bawat araw. Sa wakas, matapos ang ilang araw ng pagsusuri sa katawan ng namatay na pasyente, napansin ng isang babaeng pathologist ang pagdurugo at maliliit na ugat sa membrane ng otak kaya inisip niyang anthrax ang sanhi ng pagkahawa ng mga pasyente. Ngayon, lumitaw ang tanong kung saan nagmula ang anthrax. Agad na kumilos ang mga otoridad sa medical matapos ilabas ang opisyal na bacteriological na kumpirmasyon ng anthrax noong 11 ng Abril. Kinabukasan, lahat ng pasyentang may malulubang sintomas ay inilipat sa departamento na nakakahawang sakit ng ospital bilang 40. Bukod dito, isinailalim sa kwarentenas ang distrito ng Chukalovsky kung saan karamihan ng pasyente ay nakatira o nagtatrabaho at binakunahan ang 10,000 residente edad 18 hanggang 55. Agad ding kumilos ang mga otoridad ng gobyerno. Ang layunin nila ay pagtakpan ng pinagmulan ng sakit. Hindi may tago ang patuloy na epidemya ng anthrax pero pwedeng pantakpan ang mga bakas nito. Nagbabala ang lokal na pahayagan tungkol sa Siberian ulcer, tawag ng mga Ruso sa anthrax na sanhi ng pagkain ng kontaminadong karne. Namigay ng polyeto para balaan ang mga residente na iwasan ang kontaminadong karne at huwag makadikit sa mga ligaw na hayop na hinuli at pinatay. Kinailangan kumbinsihin ang mga tao na natural ang sanhi ng pagkalat ng anthrax. Ang buong distrito ay dumaan sa masusing dekontaminasyon. Ang mga sundalong nakasuot ng protective suit ay naglinis at nagvisik sa mga kalsada, gusali, pader at bubong. Nag-alis ng kontaminadong lupa ang mga bulldozer habang tinatabunan ng aspalto ang mga daang lupa. Tumagal ng ilang buwan bago matapos ang proseso ng dekontaminasyon. Samantala, nagsagawa ng sariling investigasyon ang isang lokal na pinuno ng KGB. Nakakagulat, hindi niya alam ang lihim na pasilidad sa Compound 19. Dahil duda siya sa nangyayari ron, ipinasa ilalim niya sa wiretap ang mga linya ng telepono. Hindi nagtagal bago niya natuklasan ang katotohanan tungkol sa nawawalang filter at ang tunay na pinagmulan ng pagkalat ng anthrax. Gayunpaman, bilang bahagi ng malawakang pagtatakip, inutusan siyang manahimik tungkol sa lahat ng kanyang nalaman. Patuloy na dumami ang namatay sa anthrax sa loob ng 6 na linggo matapos ang aksidente. Sa wakas, makalipas ang ilang taon, naglabas ng opisyal na pahayag ang pamahalaang Sobyet na 76 na tao ang nahawa ng anthrax kung saan 64 ang namatay. Malamang na isa na namang bahagi ng pagtatakip ng Sobyet ang ulat na yon dahil tinatayang mahigit 600 tao ang namatay dahil sa aksidente. Tinatayang kalahati rito ay mga reserbang militar na sumailalim sa pagsasanay sa kalapit na base militar, Compound 32. Hindi kailanman ginamot o sinailalim sa otopsiya ng mga sibilyang doktor ang mga lalaking ito. Ang natitirang mga biktima ay mga residente ng distrito ng Chukalovsky at mga manggagawa sa mga lokal na pabrika, lalo na sa planta ng ceramic pipe na direktang nalantad. Ang mataas na bilang ng nasawi ay dahil sa dami ng nakamamatay na spores, mga 10 kilo at hindi alam ang pinagmulan ng impeksyon. Isang medyo mapalad na pangyayari ay ang human anthrax ay hindi itinuturing na nakakahawa at hindi na ipapasa mula tao sa tao. Kung hindi, mas marami sanang nahawa at namatay sa ganitong kondisyon. Ang pamahalaang Sobyet ay may lahat ng kinakailangang paraan upang pagtakpan ng aksidente at lahat ng mga sanhi na nagdulot nito.
Ang Unyong Soviet ay isang totalitaryang bansa na mahigpit na kontrolado ng pamahalaan. Kontrolado ng otoridad ang lahat ng paraan, kasama ang media, kaya madaling magbigay ng maling larawan ng katotohanan. Maaring pinaghinalaan ng mga mamamayan ng Sverdlovsk ang iba't ibang pinagmulan ng impeksyon, ngunit walang nagsalita tungkol dito ng hayagan. Pinanumpa ang mga doktor na manahimik at kinumpiska ang lahat ng medical na dokumentong may ebidensya ng inhalatory anthrax. Walang kaalam-alam ang natitirang bahagi ng mundo tungkol sa aksidente. Kaunti lang ang alam ng mga bansa sa kanluran tungkol sa mga nangyayari sa Unyong Soviet, lalo na sa mga lihim ng gobyerno. Pagkalipas ng 6 na buwan, noong Oktubre 1979 lumabas ang artikulo sa pahayagang Ruso na inilathala sa Frankfurt, kanlurang Alemanya ukol sa aksidenteng bakteriolohikal sa Unyong Soviet. Puno ng maling datos at pinalaking numero ang artikulo, ngunit nagdulot pa rin ito ng hinala sa pangyayari. May ibang pahayagan sa Britanya at Alemanya na naglabas din ng istorya. Ang intelihensya ng Britanya MI6 ay nakakuha ng mas tiyak na impormasyon. Nakatanggap ang mga Britong ahente sa silangang Alemanya ng ulat mula sa mga Aleman mula Sverdlovsk tungkol sa aksidente sa pasilidad ng paggawa ng biological na sandata na naging sanhi ng pagkamatay ng mga lokal. Sa huli, dahil sa pagsisikap ng CIA, mas lumalim ang kaalaman ng kanluran tungkol sa aksidente sa Sverdlovsk. Sa CIA headquarters sa Langley, Virginia, ikinumpara nila ang satellite images ng Compound 19 at paligid nito bago, habang at pagkatapos ng mga araw na pinaniniwala ang nangyari ang aksidente. Makikita sa mga larawan ang mga checkpoint ng quarantine at mga sasakyang pangdekontaminasyon sa paligid ng distrito, lalo na sa Compound 19 na pinaghihinalaang ng tatago ng pasilidad para sa paggawa ng biological na sandata. Makalipas ang ilang sandali, kinumpirma ng mapagkakatiwala ang sources sa Soviet Union ang kanilang hinala. Noong Marso 17, 1980, nagpadala ang pamahalaan ng US ng lihim na demarche sa Soviet Union kaugnay ng pag-aalala sa posibleng aksidente sa Sverdlovsk. Kung totoo ito, nilalabag ng mga Soviet ang kasunduan sa biological at toxin na sandata. Gayunpaman, tumugon ang mga Soviet sa paratang ng Amerika sa pamamagitan ng pagsasabing ang mga biktima ay nahawa ng gastrointestinal na uri ng anthrax mula sa kontaminadong karne. Ilang araw matapos nito, inihayag nila sa mundo ang pagkalat ng anthrax at iginiit na natural ang sanhi ng impeksyon. May ilang nangungunang Soviet na doktor ang naglabas ng artikulo sa isang prestiyosong Moscow Medical Journal na nagsabing natukoy nila ang pinagmulan ng anthrax sa 2 pamilyang nahawa mula sa karne na binili sa pansamantalang palengke. Tinanggihan ng US gobyerno ang mga pahayag ng Soviet bilang hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, dahil sa presyon ng mas mahahalagang internasyonal na issue, basta itong nawala sa agenda. Noong 1988, muling lumabas ang kwento ng pagtatakip ng Soviet nang ipatawag sa US ang 2 Soviet doktor na humarap sa pagkalat ng anthrax para ilahad ang kanilang kaso. Sa serye ng lektura, tinalakay nila ang kaso ng anthrax dahil sa pagkain ng karne ng kontaminadong hayop. Inaprubahan ng mga Amerikanong host na pinangunahan ni Professor Matthew Meselson ng Harvard na isa ring aktivista para sa pagkontrol ng armas ang ulat bilang kapani-paniwala, kaya natapos ang usapan tungkol sa pinagmulan ng epidemya ng anthrax sa Sverdlovsk. Parang natapos na ang kwento, pero hanggang pagbagsak lang ng Unyong Soviet noong 1991. Sa sumunod na taon, naglabas ng pahayag si Boris Yeltsin, presidente ng Federasyong Ruso at dating pinuno ng Partidong Komunista sa Sverdlovsk noong huling bahagi ng dekada 70 tungkol sa aksidente sa Komsomolskaya Pravda. Inamin niya ang matagal ng hinala ng lahat na ang epidemya ng anthrax ay aksidenteng sanhi ng mga mananaliksik ng militar at hindi dahil sa natural na dahilan. Bilang pagsisikap na ilahad ang buong katotohanan tungkol sa aksidente, pinayagan ng pamahalaang Ruso ang isang grupo ng mga Amerikanong siyentipiko na bumisita sa Yekaterinburg, dating Sverdlovsk, noong 1992 at 1993. Ang grupo na pinamunuan ng parehong Professor Meselson na siyang nag-apruba ng naunang ulat ng Soviet ay nagsagawa ng masusing pagsasaliksik sa lahat ng medikal na dokumento, kabilang na ang mga nasamsam ng KGB. Napagpasyahan nilang ang paglaganap ay resulta ng pagkalat sa hangin ng aerosol ng anthrax pathogen na nagmula sa pasilidad militar na nag-aaral ng mikrobiolohiya at naganap ang pagtagas ng pathogen sa araw ng Lunes, 2 ng Abril. Ayon sa mga Russian pathologists na nagsagawa ng otopsya noong epidemya, may ebidensya silang ang mga namatay ay sanhi ng inhalatory anthrax.
Walang duda, nalanghap ng mga biktima ang mga spore ng anthrax. Walang kontaminadong karne. Mabagal man, lumitaw din sa huli ang katotohanan. Ipinakita na ang epidemya sa Sverdlovsk noong 1979 at 79 ang pinakamalaking naitalang paglaganap ng anthrax na nalalanghap ng tao. Ang aksidenteng kumitil ng daan-daang buhay ay nagpapakita kung gaano katindi at mapanlin lang ang mga sandatang birohikal. Panurin ang next episode kung interesado ka sa video na ito. Like at mag-comment para suportahan ang channel.